Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 165. Lumang Tipan. Ikalawang Samuel Kapitulo 22, Ikalawang Samuel Kapitulo 23 versikulo 1 hanggang 7. Umawit si David kay Yahweh ng mga salita ng kantang ito sa araw na iniligtas siya ni Yahweh palabas sa kamay ng lahat ng kanyang mga kaaway, at palabas sa kamay ni Saul. Nanalangin siya, si Yahweh ay aking bato, ang aking tanggulan, ang siyang negal iligtas sa akin. Ang Diyos ang aking muog. Kumukuha ako ng kanlungan sa Kanya. Siya ang aking panangga, ang sungay ng aking kaligtasan, aking matibay na tanggulan, at aking kanlungan, ang siyang negal iligtas sa akin mula sa karahasan. Tatawag ako kay Yahweh, na karapat-dapat purihin, at maliligtas ako mula sa aking mga kaaway. Dahil nakapalibot sa akin ang mga alon ng kamatayan. Ang walang saysay na bugso ng mga tubig tumabon sa akin. Ang mga gapos ng Sheol nakapalibot sa akin, banibihag ako ng patibong ng kamatayan. Sa aking pagkabalisa tumawag ako kay Yahweh, tumawag ako sa aking Diyos, dininig niya ako sa aking boses mula sa kanyang templo, at ang aking tawag para sa tulong nakarating sa kanyang mga tainga. Pagkatapos naalag ang mundo at nayanig, nanggitag ang mga pundasyon ng kalangitan at inalag, dahil galit ang Diyos. Lumabas ang usok mula sa mga butas ng kanyang ilong, at lumabas ang nagliliyab na apoy sa kanyang bibig. Umapoy ang mga uling sa pamamagitan nito. Binuksan niya ang kalangitan at bumaba, at makapal na dilim ang nasa ibaba ng kanyang mga paa. Sumakay siya sa isang anghel at lumipad. Nakita siyang lumilipad sa mga pakpak ng hangin. At gumawa siya ng kadiliman sa toldang nakapalibot sa kanya, nag-iipon ng mga mabibigat na ulap-ulan sa himpapawid. Mula sa kidlat sa harapan niya nahulog ang mga uling ng apoy. Kumulog si Yahweh mula sa kalangitan. Sumigaw ang kataas-taasan. Nagpatama siya ng mga pana at kinalat ang kanyang mga kaaway, mga boltahe ng kidlat at ikinalat ito. Pagkatapos nagkaroon ng mga daluyan ng tubig, ang mga pundasyon ng mundo ay nagkalat sa sigaw ng digmaan ni Yahweh, sa bugso ng hininga ng mga butas ng kanyang ilong. Inabot niya pababa mula sa itaas, hinawakan niya ako. Hinailan niya ako palabas ng umaalon na tubig. Iniligtas niya ako mula sa malakas kong kaaway, mula doon sa napupuot sa akin, dahil masyado silang malakas sa akin. Dumating sila laban sa akin sa araw ng aking pagkabalisa, pero si Yahweh ang umalalay sa akin. Dinala rin niya ako sa isang malawak na lugar. Iniligtas niya ako dahil nasiyahan siya sa akin. Ginantimpalaan ako ni Yahweh sa sukat ng aking katwiran, binalik niya ako sa sukat ng kalinisan ng aking mga kamay. Dahil pinanatili ko ang mga kaparaanan ni Yahweh at hindi gumawa ng kasamaan sa pamamagitan ng pagtalikod mula sa aking Diyos. Dahil ang lahat ng kanyang matuwid na mga utos ay nasa harapan ko, para sa kanyang mga batas, hindi ako tumalikod palayo sa mga ito. Naging walang sala rin ako sa harapan niya, at pinanatili kong malayo ako mula sa kasalanan. Kaya ibinalik ako ni Yahweh sa sukat ng aking katwiran, sa antas ng aking kalinisan sa kanyang paningin. Sa isang tapat, ipinakita mo ang iyong sarili na maging tapat, sa isang tao na walang sala, ipinakita mo ang iyong sarili na maging walang sala. Sa mga dalisay ipinakita mo ang iyong sariling dalisay, pero ikaw ay matigas sa baluktot. Iniligtas mo ang mga taong nasaktan, pero laban ang iyong mga mata sa mayayabang, at ibinababa mo sila. Dahil ikaw ang aking lampara, Yahweh. Inilawan ni Yahweh ang aking kadiliman. Dahil sa pamamagitan kaya kong tumakbo sa ibabaw ng barikada, sa pamamagitan ng aking Diyos makakatalon ako sa ibabaw ng isang pader. Para sa Diyos, ang kanyang paraan ay tama. Ang salita ni Yahweh ay dalisay. Siya ay isang panangga sa bawat taong nagkukubli sa kanya. Dahil sino ang Diyos maliban kay Yahweh? At sino ang isang bato maliban sa ating Diyos? Ang Diyos ay aking kanlungan, at pinamunuan niya ang walang salang tao sa kanyang daraanan. Ginawa niyang matulin ang aking mga paa gaya ng isang USA at inilagay ako sa mga bundok.
Sinanay niya ang aking mga kamay para sa digmaan, at ang aking mga braso para iyuko ang isang tanso na pana. Ibinigay mo sa akin ang panangga ng iyong kaligtasan, at ang iyong biyaya ay gumawa sa akin ng dakila bagay. Gumawa ka ng isang malapad na lugar para sa aking mga paa na tinatapakan ko, para hindi dumulas ang aking mga paa. Hinabol ko ang aking mga kaaway at winasak sila. Hindi ako tumalikod hanggang sila ay mawasak. Nilamon ko sila at binasag sila, hindi sila makakabangon. Bumagsak sila sa ilalim ng aking mga paa. Nilagyan mo ako ng lakas gaya ng isang sinturon para sa labanan, inilagay mo ako sa ibaba sa mga lumalaban sa akin. Binigay mo sa akin ang likod ng aking mga kaaway, winasak ko ang mga galit sa akin. Umiyak sila para tulungan, pero walang isang naligtas sa kanila. Umiyak sila kay Yahweh, pero hindi siya sumagot sa kanila. Hinampas ko sila hanggang maging mga piraso tulad ng alikabok sa lupa, pinulbos ko sila gaya ng putik sa mga kalye. Iniligtas mo rin ako mula sa mga alita ng sarili kong mga tao. Pinanatili mo ako bilang ulo ng mga bansa. Sa mga tao na hindi ko alam kung pinaglilingkuran ako. Pinilit ang mga dayuhan na yumuko sa akin. Nang panahon na narinig nila ako, sinunod nila ako. Dumating na nanginginig ang mga dayuhan palabas sa kanilang mga kuta. Buhay si Yahweh. Naway purihin ang aking bato. Naway may taas ang Diyos, ang bato ang aking kaligtasan. Ito ang Diyos na nagsasagawa ng paghihiganti para sa akin, ang siyang nagdadala pababa sa mga tao sa ilalim ko. Ginawa niya akong malaya mula sa aking mga kaaway. Sa katunayan, itinaas mo ako sa ibabaw ng mga lumalaban sa akin. Iniligtas mo ako mula sa marahas na kalalakihan. Kung kaya magbibigay ako ng pasasalamat sa iyo, Yahweh, sa piling ng mga bansa, aawit ako ng mga pasasalamat sa iyong pangalan. Ngayon, ito ang mga huling sinabi ni David na lalaking anak ni Jesse, ang taong mataas na kinikilala, ang siyang pinahira ng langis ng Diyos ni Jacob, ang matamis na manunulat ng awit ng Israel. Nang usap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh at nasa aking dila ang kanyang salita. Sinabi ng Diyos ng Israel, sinabi ng bato ng Israel sa akin, ang isang namumuno ng makatarungan sa mga tao, namumuno ng may takot sa Diyos. Siya ay magiging tulad ng liwanag sa umaga sa pagsikat ng araw, isang umaga na walang mga ulap, sa pag-usbong ng malambot na mga damo mula sa lupa sa pamamagitan ng maliwanag na sinag ng araw pagkatapos ng ulan. Tunay nga, hindi ba gaya nito ang aking sambahayan sa harapan ng Diyos? Hindi ba gumawa siya ng tipan sa akin na walang hanggan, maayos at tiyak sa kahit na anong paraan? Hindi ba pinalago niya ang aking kaligtasan at tinupad ang aking bawat naisin? Pero ang lahat ng mga walang kabuluhan, magiging katulad ng mga tinik na itatapon, dahil walang mga kamay ang makakapagtipon sa kanila. Ang taong gagalaw sa kanila, kailangang gumamit ng kasangkapang bakal o tungkod ng sibat. Kailangan silang tupukin kung saan sila nakakalat. Bagong tipan. Acts 9:1-31. Subalit si Saulo na patuloy pa rin na nagsasalita ng mga banta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay nagtungo sa mga pinakapunong pari at humingi sa kanya ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang kung may makita siyang sinumang kabilang sa daan, maging lalaki o babae, ay maaari niyang dalhin na nakagapos sa Jerusalem. Habang siya ay naglalakbay, nangyari nga na nang malapit na siya sa Damasco, biglang may nagningning na liwanag mula sa langit sa buong paligid, at siya ay natamba sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi sa kanyang, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino kayo Panginoon? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. Ngunit bumangon ka, pumasok ka sa lungsod, at sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ang mga lalaking kasama ni Saulo sa paglalakbay ay hindi nakapagsalita, naririnig ang tinig, ngunit walang nakikita. Tumayo si Saulo sa lupa, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na siyang nakita kaya inakay siya at dinala sa Damasco.
Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi kumain ni uminom. Ngayon may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias, at ang Panginoon ay nangusap sa kanya sa pamaamagitan ng isang pangitain, Ananias, at sinabi niya, "Tingnan mo, narito ako, Panginoon." Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tumayo ka, at pumunta ka sa kalye na kung tawagin ay Matuwid, at tanungin mo sa tahanan ni Judas ang lalaking galing sa Tarsus na ang pangalan ay Saulo, sapagkat siya ay nananalangin." At nakita niya sa pangitain ang lalaking nagngangalang Ananias na dumarating at nagpapatong ng kamay nito sa kanya, upang siya ay makakita. Ngunit sumagot si Ananias, "Panginoon, narinig ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung paano niya ginawa ng masama ang mga banal mong mga tao sa Jerusalem. Siya ay may kapangyarihan mula sa mga pinakapunong pari upang dakpin ang lahat na tumatawag sa inyong pangalan." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Pumunta ka sapagkat siya ay sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa mga hentil at sa mga hari at sa lahat ng anak ng Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano siya dapat magtiis para sa aking pangalan." Kaya umalis si Ananias, at pumasok sa tahanan. Ipinatong nito ang kanyang kamay sa kanya at sinabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon Hesus, na siyang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito, ay sinugo ako upang ikaw ay makakita at mapuspos ng banal na espiritu." Kaagad may isang bagay na parang kaliskis ang nahulog mula sa mga mata ni Saulo, at bumalik ang kanyang paningin, tumayo siya at nabautismuhan, at siya ay kumain at lumakas. Nanatili siya kasama ng mga alagad sa Damasco ng ilang mga araw. Kaagad ay ipinahayag niya si Hesus sa mga sinagoga, sinasasabing siya ang anak ng Diyos. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at sinabi, "Hindi ba ito ang taong lumipol sa mga taga-Jerusalem na tumatawag sa pangalang ito? At siya ay naparito upang dalhin sila na nakagapos sa mga punong pari." Ngunit si Saulo ay lalong napalakas upang mang-aral at nalito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Hesus ay ang Kristo. Pagkalipas ng maraming araw, sama-samang nagplano ang mga Hudyo upang siya ay patayin. Ngunit nalaman ni Saulo ang kanilang plano. Nagbantay sila sa pintuang bayan araw at gabi upang siya ay patayin. Subalit ng gabi ay kinuha siya ng kanyang mga alagad at binaba siya sa pader sa pamamagitan ng isang basket. Nang dumating siya sa Jerusalem, nagtangkang sumama si Saulo sa mga alagad, subalit natakot silang lahat sa kanya, hindi sila naniniwalang siya ay isang alagad. Ngunit isinama siya ni Bernabe at ipinakilala sa mga alagad. At sinabi niya sa kanila kung paano ni Saulo nakita ang Panginoon sa daan at ang Panginoon ay nangusap sa kanya, at kung paano buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Hesus. Nakipagkita siya sa kanila habang sila ay pumapasok at lumalabas ng Jerusalem. Nagsalita siya ng may katapangan sa pangalan ng Panginoong Hesus at nakipagtalo sa mga Helenista, ngunit sinubukan pa nila siyang patayin. Nang malaman ito ng mga kapatiran, siya ay dinala nila pababa sa Caesarea at ipinadala siya patungo sa Tarso. Kaya ang iglesia sa buong Judea, Galilea, at Samaria ay nagkaroon ng kapayapaan at ito ay lumago at lumalakad ng may takot sa Panginoon sa tulong ng banal na espiritu. Ang iglesia ay lumago sa bilang. Mga awit, Psalm 73:15-28. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo nang may pasasalamat sa iyong walang pagbabagong pag-ibig at proteksyon, tulad ng ipinahayag ni David sa 2 Samuel, na nagpapaalala sa amin na ikaw ang aming bato at kuta sa panahon ng kahirapan. Tulad ng iyong pagbabago kay Saul sa daan patungong Damasco, hinihiling namin ang iyong kapangyarihang magpabago na gumawa sa aming puso, nagabayan kami palayo sa kadiliman at patungo sa iyong liwanag. Tulungan mo kami, tulad ni Asaph sa awit kapitulo 73,
na makilala ang kagandahan ng iyong presensya at makahanap ng kanlungan sa iyo sa gitna ng mga hamon ng buhay. Hubugin mo kami ayon sa iyong kalooban at layunin. Amen.